Minimum wage earner ka ba at pakiramdam mo habang buhay ka na lang maghihirap? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi sahod ang dahilan kung bakit hindi ka yumayaman? Sa video na to, ituturo ko sa'yo ang mga totoong diskarte kung paano yumayaman kahit maliit lang ang kita. May kakilala ka bang mataas ang sahod pero lubog sa utang? At may kakilala ka naman na maliit lang ang kinikita pero unti-unting yumayaman. Ang kaibahan nila ay hindi sweldo, kundi ugali at sistema sa pera. Hindi ka yayaman sa pagdarasal lang o sa pag-asa sa swerte. Yayaman ka sa tamang diskarte, disiplina at pasensya. Ang problema ng karamihan ay gusto agad ng resulta. Pero ang pera ay parang halaman. Kailangan ng tamang pagtatanim at oras. Kung minimum wage earner ka, mas mahalaga sa iyo ang bawat piso. At kung matututunan mong kontrolin ang bawat piso, hawak mo ang kapalaran mo. Ngayon, simulan na natin ang mga konkretong hakbang. Ayusin ang mindset sa pera. Ang unang dahilan kung bakit hindi yumayaman ang isang minimum wage earner ay maling mindset. Maraming naniniwala na mahirap ako kaya hindi ako yayaman. Pero tandaan mo ito, lahat ng mayaman ay minsan naging walang pera. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mo na sapat na ang maliit, maliit lang talaga ang makukuha mo. Kailangan mong palitan ang mindset mo mula survival papunta sa growth. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa mayayaman ngayon. I-compare mo ang sarili mo kahapon kung natututo ka araw-araw o umuusad ka. Ang pera ay sumusunod sa taong marunong mag-isip. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimulang mag-isip na parang mayaman. Kailangan mo lang ng desisyon na baguhin ang pananaw mo. Tigilan ang paniniwala na malas ka sa pera. Ang pera ay tool, hindi kalaban. Kapag natutunan mong igalang ang pera, igagalang ka rin ito. Magsimula sa paniniwala na posible pala na yumaman ka. Dahil kung sa isip mo palang talo ka na talaga. I-budget ang sahod bago pa man ito dumating. Ang pera ng minimum wage earner ay kailangan may direksyon. Hindi pwedeng bahala na. Bago pa dumating ang sweldo, dapat alam mo kung saan ito mapupunta. Unahin ang pangangailangan tulad ng pagkain, pamasahe, at bills. Pagkatapos nito, automatic dapat ang ipon. Kahit maliit lang, hindi totoo na kailangang malaki ang sahod para makaipon. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa laki ng halaga. Kahit 50 pesos kada araw, kapag tuloy-tuloy, lalaki yan. Iwasan ang lifestyle inflation. Huwag gumastos para lang makasabay sa uso. Di mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Ang budget ay hindi parusa. Ito ay proteksyon. Pinoprotektahan ka nito sa utang at stress. Kapag may budget ka, may control ka. At kapag may control ka, nagsisimula ka ng yumaman. Ang yaman ay hindi magastos. Sila ay strategic. Iwasan ng utang na hindi kumakayod. Hindi lahat ng utang ay masama. Pero karamihan ay nakakasira. Kung minimum wage earner ka, delikado ang maling utang. Utang para sa luho ang pinakamabilis na paraan para manatiling mahirap. Kapag umutang ka, siguraduhin may balik ito. Kung wala, wag mo nang ituloy. Ang interest ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa ipon mo. Maraming tao ang nagtatrabaho, hindi para yumaman, kundi para magbayad ng utang. Sigurado kung ayaw mo mangyari yan sa'yo. Unahin mong bayaran ang high interest debts, habang binabawasan mo ang utang, binibigyan mo ng espasyo ang ipon mo. Ang kalayaan sa pera ay nagsisimula sa pagiging debt-free. Mas masarap matulog kapag wala kang iniisip na bayarin at mas malinaw mag-isip kapag hindi ka stress sa pera. Magkaroon ng extra income kahit maliit. Hindi sapat ang isang source of income sa panahon ngayon. Kahit minimum wage earner ka basta may skills. Pwede kang magbenta online, may sideline o mag-freelance. Hindi kailangan malaki agad ang kita. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Ang extra income ay dapat diretso sa ipon o puhunan. Huwag agad gastusin. Gamitin ito para palaguin ang sarili mo. Sa una, pagod. Pero sa huli, may kalayaan. Ang mayayaman ay hindi umaasa sa isang sweldo lang. Ganyan din ang dapat mong gawin. Mag-invest sa kaalaman bago sa negosyo. Maraming nalulugi dahil sumasabak agad sa negosyo ng walang kaalaman. Ang pinakamagandang investment ay utak mo. Libre ang YouTube, podcast at articles. Samantalahin mo ito. Matuto ka tungkol sa pera, negosyo at investments. Hindi ka yayaman sa chismis at scroll lang. Yayaman ka sa pag-aaral at aplikasyon. Ang kaalaman ay puhunan na hindi mananakaw. Kapag handa ka na, doon ka lang pumasok sa investment. Hindi pa dalos-dalos.
strategic lagi. Maging matyaga at consistent. Walang instant yaman. Kung may nagsabi sa'yo ng mabilis na pera, magduda ka. Ang totoong yaman ay mabagal pero sigurado. Araw-araw maliit na hakbang. Araw-araw disiplina. Araw-araw tamang desisyon. Kahit minsan ka madapa, bumangon ka ulit. Hindi ka huli sa laban. Nasa simula ka pa lang. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ka. Ang consistency ang tunay na sikreto ng mayayaman. Hindi mo kailangang maging mayaman ngayon. Kailangan mo lang magsimulang umasal na parang mayaman. Ang yaman ay ginagawa, hindi hinihintay. Kung nagawa ng iba, kaya mo rin. Nasa desisyon mo ang magiging kinabukasan mo. Kaibigan, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita-kits!